as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good afternoon, everyone. This is again your beloved evangelist Fernando de Vega on our Feasting on the Divine Verses online ministry. I'm sure medyo naninibago kayo sa setup natin ngayon at maging sa naging oras po natin. Nag-adjust po tayo. Pero ipapaliwanag po natin later. Pero ngayon po, gusto ko munang magbigay pansin sa mga birthday celebrants. Batiin muna po natin yung mga nagdiriwang po ng kaarawan. At gusto nating ipadama na sila po yung mga special po sa atin. So unahin ko na po si Roan David. Ito po ang solo, yung pong kaisa-isang anak ni Pastor Ronald at Ma'am Annie. Happy birthday, Roan. At katulad nung sinabi ko sa iyo, panahon na. Amen? Panahon na. Isa rin po sa faithful member po ng Haven Bible Baptist Church under the leadership of Pastor Bernie Delpin, ang aking pong matalik na kaibigan. Birthday po ni Sister Elma, Infante po ngayon. Happy birthday, Sister Elma. At gayon din po, nagdiriwang ng kaarawan ngayon ang magiting na preacher po natin at ating pong missionary. Ito ay walang iba kundi si Preacher Daniel Maritan. Preacher Daniel, happy birthday. Isang diakono po natin sa France, sa Living Water Baptist Church, Paris. Si Deacon Romer Giao. Happy birthday, Deacon Romer. At isa sa kaibigan din po natin, si Brother June Nimer ng Hillcrest Baptist Church. Brother June Nimer, all-time friend po ito. Happy birthday sa iyo. At ang isa sa anak po ng aking kaibigan na si Arthur Aquino. Birthday ngayon ni Matthew Adam. Happy birthday, Matthew Adam. At pagpalain kayo ng Panginoon.
At happy 18th birthday para naman kay Leah. Wow, dibo ito. Espesyal na tao sa puso ni Dr. Purdy Marasigan. Happy 18th birthday, Leah. Enjoy your celebration kahit ganito yung sitwasyon. Sa anniversary celebration po, isang couple po na very dear sa ating pong puso ang nagse-celebrate ngayon. And as I understand, 22nd anniversary. Ito po ay walang iba kundi si Pastor Julius at Ma'am Nori Manzano. Happy anniversary sa inyo. And we would like to congratulate also para sa another supling. Ito po ay si Preacher Andy at si Sister Celery. Napaka-cute ng bata. Tuwan-tuwa ako, nakita ko siya at talagang purihin ng Panginoon. Kahawig na kahawig ng kanyang mami. Purihin ang Panginoon. So, congratulations Congratulations, Preacher Andy and Sister Celery. Ngayong gabing ito, nais ko lang po, matapos natin batiin ang ating mga celebrants, ipaalam po sa inyo na tayo po ngayon ay nasa necrological service po ng isang magiting na lingkod ng Panginoon. Walang iba kundi si Pastor Josue Langbayan. Ito po ang reason kung bakit nag-adjust po tayo. Kaya I hope naiintindihan po ninyo. Ngayon po sa ating magiging pagsisimula, ito po'y parang tribute na rin sa kanya. Mahalagang tao po siya, dakilang lingkod ng Panginoon. Kaya for me, dapat lang nabigyan din po natin ng parangal ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Sa ating pong magiging pagsisimula, mananalangin po ako at nais ko po na itiwala sa Panginoon ang ating pong service na ito. Pero nais ko lang din pong ipaalam, urgent prayer request po ito. Si Missionary Leo Tago, ang kanyang pamilya, so medyo nakaranas po sila ng matinding karanasan po sa lugar po ng Cambodia. Missionary sa Cambodia po, na-aresto po sila. So hindi ko po alam ang detalye, pero malaking bagay na maisama po natin sa prayer. Ganon din po si Dadam Cantileps. Positive po siya sa COVID-19, kaya isama rin po natin ngayong gabi. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos aming Panginoon, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat ngayong hapong ito, dakilang Diyos, para po bigyang pansin ang isang dakilang lingkod mo na nagbigay ng kanyang buhay para ialay sa iyo at gamitin upang umabot ng maraming kaluluwa. Lord, gabayan mo po ang aming service ngayong sandaling ito. Hiling din po namin, Ama, na ikaw po magbigay pansin para po sa pamilya po ni Missionary Leo Tago. Panginoon, please, ikaw po ang siyang mag-intervene, Panginoon. Protektahan mo po sila. Nagsusumamo po kami sa iyo. Ano man po ang eksaktong sitwasyon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, dakilang Diyos. Nagkakaisang puso po kami na sila po ay aming ipanalangin sa iyo. Ganon din po si Dadam. Panginoon, pagalingin mo po ang batang ito. Nawa, makarecover po siya sa COVID-19, Panginoon. Maging si Brother Jason sa iyong perfect will para sa kanya. Gabay po, lalo na sa presenting ginagawa po niya para sa iyo sa pagtugon sa iyo pong tawag sa kanya. At ngayong gabi, O Diyos, ang serbisyong ito o ngayong hapong ito, sa serbisyong ito, ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Maraming salamat po. Ito po ay aming pinagkakatiwala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so unawain niyo po, laging gabi nasasabi ko dahil na-use po ako, nagabi po tayo. So, pero hapon pa lang. So ngayon po, nais nating bigyang pansin po para mas maging klaro po sa atin. Nais kong tawagin po ang butihing anak ni Pastor Josue Langbayan para po bigyan po tayo ng idea sa naging pagpanaw ng kanya pong mahal na ama, na masasabi po nating ama na ginamit ang kanyang buhay para sa Diyos at naging mabuting ehemplo sa kanyang pamilya. Nais ko pong tawagin si Pastor Ron Langbayan. Good evening, beloved brethren in the Lord. Thank God for this opportunity to have a funeral service from Bishop Freddy de Vega for my dad, Pastor Josue Langbayan. I am Pastor Ron Langbayan, the pastor of San Vicente Baptist Bible Church. Right now, I'm very sad last July 30, 2020 that
My father died, and he is now in heaven. Pastor Josue served the Lord here in Ilocos Sur since 1975, and I am thankful to God for the legacy that He has given to us, and thank God po kay Bishop Freddy Vega na more than 10 years na po siya na pabalik-balik po sa Ilocos, at lalo na po sa Vigan, sa Calvary Baptist Church at sa San Vicente Baptist Bible Church. At siya po ay naging malapit tayo po sa amin, at lalo na po kay tatay, at maging sa lahat po ng mga pastor sa Ilocos Sur. At salamat po sa Maranatha International Baptist Churches and Fellowshipping Churches and Missions. At sa mga nakikiramay po sa amin, marami po kong na-receive po na mga condolences. At maraming salamat po dahil kayo po ay tumutulong po sa amin. At ako po ay magbibigay po ng awit para sa Panginoon, I will not forget thee nor leave thee. Faithful servant, welcome home at last. I will not forget thee nor leave thee. In my hands I hold thee, in my arms I'll hold thee. I will not forget thee nor I am thy Redeemer. I will care for thee. Thank you so much, Pastor Ron Langbayan. At muli, pinapabot namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa kabuuan ng inyong pamilya. Alam namin, bagamat sa Christian concept, alam natin nasa magandang kalagayan na siya ngayon, pero sa human side, syempre po, may kalungkutan pa rin. Ang maganda lang po, alam natin na siya ay promoted na at nasa piling na po siya ng dakilang lumikha ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po? So, ipag-pray po natin mga minamahal si Pastor Ron, sapagkat ang magiging pagpapatuloy po ng gawain na sinimula ng kanyang tatay ay hindi po magaan. So kaya malaking bagay po kung siya ay ating maisasama sa ating panalangin. At nawa ang ating pong serbisyong ito ay maging karagdagang lakas sa kanila pong naranasan ngayon. At salamat din po sa inyong pakikisama po sa amin ngayon. Bagamat tayo po ay nasa online necrological service, ito po ay talagang sinadya po natin na gamitin po itong Feasting on the Divine Verses online ministry para po sa pag-aalay ng serbisyo sa isang masasabi po nating napakadakilang lingkod ng Panginoon. Pwede natin siyang ibilang na hero of faith. Ano po? Siya po ay isa sa mga heroes of faith.
So, kaya ang Langbayan family, gusto po namin sabihin sa inyo, ang inyong lingkod, nandito lang po kami at talagang makikibalikat po sa inyo, lalo na sa kalagayan po ngayon. So ngayon po, sa ating po magiging pagpapatuloy, nais po nating makinig ng isa pang tanging bilang bago po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa dugo ang kamay, sa sugatang laman, pinahayag niya'y walang imbot na pagmamahal sa sanlibutan. Na bawat hakbay ligaw, binigay ang kaniyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot, kanino pa masisindak ang buhay kong angking kaligtasan? Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayon kaniyang binago na. Kaligtasan na isisigaw sa mundo, sa bisig
Maraming salamat sa ating special number. Napakaganda, napakaliwanag po ng mensahe at napakahalaga sapagkat ito po ay ang patungkol sa kaligtasan na siyang dahilan kung bakit naparito po ang ating Panginoon. Kaya salamat sa inyo. So tuloy-tuloy na po tayo. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. So tayo po ay nagdaraos po ng necrological service para po sa isang dakilang lingkod ng Panginoon. Ito po walang iba kundi si Pastor Josue Lambayan. Isang tao na ginamit ang kanyang buhay para sa Diyos at para sa pagpapalagana po ng banal na salita ng Diyos. At ngayon po, ako po ay nagpapasalamat. Isang karangalan po para sa akin na mabigyan po ng pagkakataong maging tagapagsalita sa service na ito para sa isang masasabi po nating isang tao na po pwede nating ibilang sa mga heroes of faith. Ano po? So kaya sa Langbayan family, Pastor Ron, thank you so much sa inyo. Hindi na ako nagdalawang isip nung ako po ay ma-requestan. So nakita ko na para sa akin po, magandang sa ganitong kaparaanan po, makapagpadama po ako sa pamilya. Sapagkat masasabi ko pong isa po sa malapit na pamilya po sa aking puso ang pamilya po ng Langbayan. So kaya naway maging pagpapala po sa inyo ang aking magiging pangangaral na ito and at the same time, maging kalakasan po. At sa mga kaibigan po natin na makikinig po ngayon, sana bigyan po natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos upang tayo po ay liwanagan. At alam niyo po, alam kong kasiyahan po, nasa piling na po siya ng Panginoon, at alam kong kasiyahan po na makita po niya na sa pagkakataong ito, sa pagunita natin sa Kanya o sa serbisyong ito, na alay po natin, ay maipangaral po ang banal na salita ng Diyos. Kasi yan po ang naging buhay niya sa lupa. So para po sa ating magiging mensahe, Ecclesiastes chapter 3 po ang ating magiging text. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11. Gusto ko po ipangaral sa inyo ang message na pinamagatan ko pong The Best Time to Die. The Best Time to Die. Again, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. What profit hath he that worketh in that wherein he laboureth? I have seen the travail which God hath given to the sons of men to be exercised in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, uli po kami nagbibigay papuri sa iyo sa pagkakataon na kami po'y makapag-aaral ng iyong banal na salita. O Diyos, gamitin mo po ang iyong lingkod upang maghatid ng mensahe ng may kaliwanagan sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo po ako ng karunungan na aking kailangan at ng kapangyarihan. Puspusin mo po ako ng banal na Espiritu, O Diyos. Uli po, hinihiling ko po sa iyo na papagbungahin mo ang mensaheng ito na maipapangaral. Ito po ang aking panalangin, taglay sa puso, ang aking pong pagtitiwala sa iyo, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So again, ang title ng message po natin, The Best Time to Die. Kung babalikan niyo po yung teksto natin, nililiwanag po sa atin ng writer na ang sabi po ng verse number 1, to everything there is a season. Sa lahat ng bagay daw po, may panahon, mga minamahal. And a time to every purpose under the heaven. At manunotice po natin na ang kauna-unahan pong sinabi sa usapin na sa lahat ng bagay ay may panahon, yung pong sinabi ng verse number 2, a time to be born and a time to die. Sa totoo lang, kanina po medyo hesitant po ako na sa opening natin, babati po tayo ng mga may birthday, di po ba? So, kasi po, yan ang nakagawian natin dito sa Feasting on the Divine Verses.
Yung medyo batiin po natin, yung nakita nating mga nagsa-celebrate ng birthday, makapag-shoutout po tayo sa kanila. To tell you honestly, medyo hesitant po ako. Kaya lang talagang yung naging leading sa akin, batiin pa rin po natin sila. Alam nyo po, naisip ko, na ayos pala eh. Kasi kaya ako naaasiwa kanina, syempre po yung setup natin, di po ba? Kumbaga yung ambience po natin, may kinalaman po sa pagbuburol po kay Pastor Josue sa katawan po niya, tapos babati tayo ng mga may birthday. So sabi ko, ayos pala, magandang punto ito. Kasi ngayon po, alam natin pumanaw na si Pastor Josue, pero minsan, 62 years ago, isinilang po siya. O di ako nagkakamali, January po yung birthday po niya, di po ba? So, siya po'y isinilang at ngayon po, siya po ay namatay. So, may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. So, yan po ang pupuntuhan po natin. Pero sa lahat ng tinukoy dito, na sa bawat bagay may panahon, ang sabi po ng verse number 11, He hath made everything beautiful in His time. Kumbaga mga minamahal, sa kapasyahan po ng Diyos, alam po natin na alam ng Diyos kung ano po ang marapat. In fact, yun po ang rason kung bakit ang mga tunay na Kristiyano marunong tumanggap ng kung ano man po ang pinagpasyahan ng ating Panginoon. At ngayon po sa tinatalakay po natin, the best time to die, I believe, sa buhay po ni Pastor Josue, ito po ang naging talagang pinakamainam na panahon sa kanyang kamatayan. Siguro po sa introduction natin, mag-usap muna po tayo patungkol sa katotohanan ng kamatayan. Okay? Let us consider sa turo po ng Bible patungkol sa truth about death. Ilang mga bagay po ang gusto kong ibahagi po sa inyo. So, una po, that death is sure. Ang kamatayan po ay tiyak. Sinabi po ng Hebrews chapter 9, verse number 27, And as it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Ang Biblia po ang nagsasabi na nakatakda sa tao, sa bawat tao ang mamatay ng minsan. Mga kaibigan, kung sakali man po na tayo po'y nalilibang sa mga bagay ng mundong ito, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na sa Biblia po itinuturo may kamatayan po. At ang kamatayan po ay tiyak. Yan po ang sabi ng Biblia. And as it is appointed unto man once to die, after this, the judgment. At alam niyo po ba na sa usapin ng kamatayan, sa katotohanan nito, ayon sa turo ng Bible, ang kamatayan po ay biglaan. It is sudden. Any moment, ang tao po ay po pwedeng mamatay. Naaalala ko po yung pong nasa Luke chapter 12, yung pong mayaman, na yung kanyang lupain po, umani po ng sagana. Ang record po niyan sa Luke chapter 12. Sa kasaganaan po ng kanyang pag-ani, nagplano po siya. Sabi niya, ano gagawin ko? Sapagkat wala na akong mapaglagyan sa aking inaning bunga. Ganito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan, gagawa ako ng lalong malalaki, at doon ko ilalagay ang lahat ng butil at aking mga pag-aari, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. So, iyan po ang sabi po nung parable na itinuro po ng Panginoon sa atin po, mga minamahal. Alam niyo po ang sabi po ng verse number 20? Ang sabi po ng verse number 20, But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. And, ang sabi po niya, Then, who shall those things be which thou hast provided? So kasi, yun po libang na libang siya, tuwan-tuwa siya. Imagine, yung kanya pong mga pananim, umani po ng sagana. Kaya ang sabi niya, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Ang sabi po ng verse number 18, and he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Pagdating ng 20, but God said, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Alam niyo po, sa kalagayang enjoy na enjoy ka dito sa lupa, magugulat ka na lang, biglang darating po ang kamatayan. Nakakabalita po tayo niyan. Mga malalakas na tao, nagulat tayo, biglaan na lang namatay. Yung mga inatake sa puso, di po ba?
Yung pong, ano ba yung tawag po doon yung sa ugat, napatira ng ugat, di po ba? Doon po sa kanilang utak, or sabihin po nating, iba-iba po, pero bigla po nangyayari po yan. Siguro po, one good example is this pandemic. Diba? Wala po sa ating nakahanda rito. Ang ibig ko pong sabihin, ito po ay biglaan na lumaganap at kumalat. Take note hindi lang po dito sa bansa natin, kundi talagang sa buong mundo. Just try to imagine. At gaano karami na po ang mga masasabi po nating biglaang namatay dahil po sa pandemic na ito. At hanggang ngayon, marami pa rin po. Walang makapagsasabi. Walang nakasisiguro po sa atin. Pero ang point na gusto ko pong i-drive sa message na ito, mga kaibigan, death is sure and death is sudden. And you know, we can also say that death is signless. Diba? No sign. Hindi po pwedeng sabihin pag matanda na, yan, mamamatay na yan. Ang dami po na masasabi nating may edad na, pero ang lakas pa rin po. At meron namang mga batang-bata pa, nagugulat po tayo, di po ba? So walang pinipiling edad eh. And in fact, hindi masasabi. Si Pastor Josue po, hindi po maiksing panahon na nagkasakit po yan. And I am very sure that there are times na nararanasan po niya yung matinding pain. Nang iniisip niya, baka ito na ang huling araw ko. Sa mahabang panahon na siya po'y nagkasakit, naniniwala po ko na hindi ilang pagkakataon na inisip na niya na baka ito na ang huling araw niya. Okay? Hanggang sa talagang in-extend pa po siya ng Panginoon. What I mean to say, talagang sa pagkakasakit po niya, matagal-tagal rin po na nakasama po si Pastor Josue. So, ang ibig ko pong sabihin, patungkol sa kamatayan, ito po ay sure, ito po ay sudden. Kaya nga ang linaw-linaw po ng sabi sa James chapter 4, verses 13 to 15, di po ba? Na ang sabi po, go to now. Ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Ang sabi ng verse number 14, whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yung pambiglaan na lang, nawawala, mga kapatid. Kaya ang sabi po, for that ye ought to say, if the Lord will, we will do this or that. Mga minamahal, death is sure, death is sudden, and death is signless. At sa akin pong naging pagkakatuto sa aral ng salita ng Diyos, ang kamatayan po, ito'y dahil sa kasalanan. Yes, death is actually because of sin. Dahil po sa kasalanan, kaya may kamatayan. Ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang kamatayan po, yan po ay masasabi nating kabayaran ng kasalanan. Sa Bible po, pag tinuturo po ang kamatayan, magandang maintindihan po natin na isa lang po yung physical death. Meron pong spiritual death or eternal death na itinuturo po sa Bible. Like, in Romans chapter 5, verse number 12. Ang sabi po ng Romans chapter 5, verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. So then death was upon all men, for that all have sinned. So lumalabas po, ang kamatay naranasan ng lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. So ang kamatayang tinutukoy po dito ay ang spiritual na kamatayan. Nung panahon po ng una nating magulang, si Adam and Eve, maliwanag po ang sinabi ng Panginoon, of all the trees of the garden thou mayest freely eat, but of the fruit of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the days that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Hindi po yung tinutukoy doon, physical na kamatayan lang. Kasi nung kinain nila, hindi naman sila bumagsak kaagad po doon eh. Pero doon na po nagpasimula, na binanggit na po ang tungkol sa kanilang edad, na sila po'y tumatanda. Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang tao po patay espiritual dahil sa kasalanan, at dahil din po sa kasalanan, ang tao po ay mamamatay pisikal. Sapagkat ang kamatayang pisikal ay bunga rin po ng kasalanan. Kaya napakahalaga po na tayo, mga minamahal, ay mapaalalahanan ng salita ng Panginoon. So, ini-establish po natin, sa usapin ng kamatayan, it is sure, it is sudden, and signless. Sabi nga po unpredictable, di po ba? Yan po ang kamatayan unavoidable, unstoppable. Hindi mo alam kung kailan darating, hindi mo kayang pigilan, at hindi mo kayang iwasan. Kasi kung kayang iwasan, di ang dami na sanang umiwas.
Dito po sa virus na ito gaano karami yung umiwas, di po ba? Pero nahagip pa rin po ng virus na naging dahilan ng kamatayan. Dito pumapasok yung sinasabi po ng marami, pag oras mo na, oras mo na. Totoo po yun. Pero dapat ang maging oras ng kamatayan po natin ay talagang masasabi nating best time. Di po ba? So yan ang mensahe po natin, the best time to die. When is the best time to die? Para sa akin po, kay Pastor Josue, wow! Magandang example po na oo namatay siya, pero makabuluhan ang kanyang naging kamatayan. Panahon po ng Panginoon yan. And God made all things beautiful in His time. Pagka panahon ng Diyos, yun po ang the best time. Pero sa aral po na gusto kong ibigay sa inyo, ang gusto ko itanong mga minamahal, when is the best time to die? Oo, sasabihin mo, hindi ka takot mamatay. Pero handa ka na ba talaga? Importante po na ating pong bigyang pansin ang mensaheng ito. The best time to die, I believe, is when you are prepared spiritually. Ang pinaka-the best na panahon na tayo po'y mamatay, yung pong mamatay po tayo na tayo po'y prepared spiritually. And it is about faith. Ito po ay patungkol sa pananampalataya. Sa paghahanda po sa kamatayan, hindi po kayamanan ang kailangan mong ihanda. Hindi magandang bahay ang kailangan mong ihanda. Hindi ang kung ano-anong mga material na bagay. Sa usapin ng paghahanda sa kamatayan, faith ang kinakailangan. Ito po'y patungkol sa pananampalataya because I believe the best preparation is to make sure of our salvation. Amen? Ang pinakamagandang paghahanda po yung pong matiyak natin yung ating kaligtasan. Paalala po, ang kamatayan tiyak, ang kamatayan po kadalasan nakakabigla po yan. Wala po tayong makikitang palatandaan yan. Any moment, maaari po yung dumating. Sa kanino man, maaari po yung dumating. Kaya ang dapat, ang bawat isa po, hindi matakot kundi maghanda. At ang tamang paghahanda sa kamatayan ay ang pagtiyak ng ating kaligtasan. At pag nag-usap po tayo ng kaligtasan, I can say that salvation is about faith. Amen? Patungkol po yan sa pananampalataya. Hindi po relihiyon, mga minamahal. Hindi ang kung ano-ano mang tradisyon. Hindi kung ano mang ritual na ginagawa ng tao. Sinasabi ko po sa inyo, ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng maliwanagang turo na ang kaligtasan po ay hindi sa kung ano pa mang paraan ng tao. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yun po ang katuruan na dapat maging maliwanag po sa atin. Na ang kaligtasan po, by faith po yan. Hindi po sa magagawa ng tao at sa ginawa ng tao. Ito po ay pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po niya ginawa ang lahat ng kanyang sakripisyo sapagkat walang magagawa ang tao. Mga kapatid, mga minamahal, sa usapin ng kaligtasan, ang sabi po ng Ephesians chapter 2 and verse number 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kailanman hindi natin po pwedeng sabihin, handa po ang tao sa kamatayan kung wala pa siyang katiyakan ng kaligtasan. So the best time to die, kapag ka po tayo ay prepared spiritually. Kaya for me, mga minamahal, ito po ang nakaka-comfort na namatay si Pastor Josue, pero ang kagandahan po, namatay siya, na siya po ay prepared spiritually. Why? Because one day in his life, kinilala po niya. Meron din po siyang relihiyon na kinagisnan. Meron din po siyang kinamulatang paniniwala, pero purihin ng Diyos because one day in his life, may somebody na nag-share sa kanya ng dalisay na salita ng Panginoon kasi ang tunay na pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang sabi ng Romans chapter 10 and verse number 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kaya sa patutuo po ni Pastor Josue, isang pagkakataon po, may nag-share po ng salita ng Panginoon na ipinakita po sa kanya na sa usapan ng kaligtasan, ang kaligtasan po ay sa pamagitan ng pananampalataya sa dakilang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na siya po ay nanaog sa lupa, siya po ay nagtigis ng kanyang dugo, na siya po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Yan po ang tunay na ebanghelyo, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At ito po ang kapangyarihan ng Panginoon sa ikaliligtas. Kaya kung nais po nating maligtas, ang kailangan po natin ay manampalataya sa kaisa-isang tagapagligtas. Mga kaibigan, panahon na po
para harapin na natin ng totoo na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng kaisa-isang daan sa langit. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Jesus said unto him, John 14:6, di po ba? I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Na siya lang po talaga ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Yan po ang sinasabi po. Ako, very consistent po ako sapagkat yan po ang tinuturo ng Biblia. Kung ang pag-uusapan po, yung tanging daan patungo sa langit, John 14:6, si Jesus lang po. Kung ang pag-uusapan po, tagapamagitan sa Diyos at sa tao, 1 Timothy 2:5, si Jesus lamang po. Kung ang pag-uusapan po, yung tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit na para tayo po ay maligtas, Acts 4:12, si Jesucristo lamang po. So, very consistent po yan. Paano po? Paano ko po matitiyak yung kaligtasan ko? Buhay ba ako po? Pwede ko nang matiyak yan? Yes. Kasi pagpatay ka na, wala ka na magagawa. So the best time for you to secure your salvation habang buhay pa po tayo. At hindi po ito coincidence na yung naging kamatayan po ni Pastor, ginamit po nating pagkakataon para maipangaral po ang kanyang salita and specifically, ma-share po sa atin the message of salvation because the best preparation that we can do sa pagharap natin sa kamatayan ay ang tiyakin po natin ang ating kaligtasan. And I am telling you, ngayong sandaling ito, na ang sabi po ng Biblia, it is by faith. Amen? So we need to be spiritually prepared. And it is about faith. Walang kahit sinong religion na makapagliligtas, maniwala po kayo sa akin. Kung ang relihiyon nakapagliligtas, ligtas na po tayong lahat halos. Hindi po ba? Kung ang relihiyon magbabago ng buhay, abay dapat wala ng krimen, lalo na dito sa bansang Pilipinas, sa dami ng religion na meron tayo. Pero ang lagi ko pong pinupunto, katibayan na hindi relihiyon ang magliligtas at magbabago sa tao. Tingnan nyo po, punta kayo sa kulungan. Lahat yan, mga kapatid, majority of those who are in prison, sila po'y may religion. Pero tingnan nyo po, sa rehab, punta kayo dyan, may mga religion po yan. Yung mga gumawa ng matitinding krimen, may religion po yan. Mga kapatid, kasi ang tunay na nagliligtas at bumabago ng buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang dapat po, pananampalataya. Amen? So, the best time to die is when you are prepared spiritually. It's about faith. It is about faith. Number 2, when you are performing sincerely. Ang talagang best time na tayo po'y mamatay, mga kapatid, makakala nyo kasi ang mensahe natin para sa mga kaibigan lang po, sa bawat isa sa atin. Kaya makinig po tayong mabuti. Alam niyo po mga minamahal, na masarap na abutan po tayo ng kamatayan na ginaganap natin ng may katapatan ang kalooban ng Panginoon. So it is about faithfulness. Diba? Kung yung spiritual preparation is about faith, mga kapatid, na para matiyak ng tao ang kaligtasan, manampalataya siya sa Panginoon. Ngayon naman po, sa usapin po ng tinatawag nating performance natin, diba? We need to perform sincerely the will of God in our life. Diba? So, it is about faithfulness. At ito ang aking pong titiyakin sa inyo. Kaya po, the best time na naging kamatayan po ni Pastor Josue ang panahong ito, sapagkat sa katotohanan, siya po ay inabutan. Alam niyo po, pag nag-speak ako dito sa church, di po ba? Pag nag-speak po ako dito sa inyong gawain, alam niyo po, ang isang kahangahangang makita, yung iba po wala namang karamdaman. Di po ba? Nagdadahilan. Si pastor, hindi lang talaga basta may karamdaman. Matindi ang kanya naging karamdaman. Pero gusto nasa service pa din. Di po ba? Gumagana pa rin. Inabutan po siya na nagpe-perform ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? So the best time to die is when you, di ba, are performing sincerely. So faithfulness. Kaya mga kapatid, mga members ng church, mga Kristiyano, kung ikaw ba darat na ng kamatayan, aabutan ka ba na ikaw ay gumaganap ng may katapatan, na ikaw ay naglilingkod ng may katapatan, na ikaw ay sumusunod ng may katapatan, na ikaw ay nagtatapat talaga sa Panginoon? Ano po yung isang awitin? Sabi, may the Lord find us faithful. Di po ba? So naway masumpungan po tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, the best time to die is when you are prepared spiritually. It is about faith.
When you are performing sincerely, it is about faithfulness. Pangatlo po mga kapatid, the best time to die is when you are productive in service. Kung ikaw po ay nagiging mabunga sa iyong paglilingkod, it is about fruitfulness, mga kapatid. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa atin, na tayo po ay hindi lang basta maglingkod, kundi maging mabunga sa ating paglilingkod. Ang nais ng Panginoon sa bawat mananampalataya ay magpagamit sa Kanya sa usapan ng soul winning. Ang gusto po ng Panginoon, maging mabunga po tayo, makapag-akay po tayo ng kaluluwa. Remember John 15:16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you." That is the reason why I can say, nakakasaludo yung mga kapatiran po natin, na kahit ganito na po yung sitwasyon, na halos hindi nga tayo makapag-gather sa gathering place, pero because of this opportunity, na through online, nakakapangaral po tayo, may mga kapatid tayo, ang sipag-sipag, na nag-i-invite, nagtatag ng mga kaibigan, nagwa-watch party po yan, at talagang nanghihikayat ng makikinig ng mensahe ng Panginoon. Mga kapatid, hindi hadlang ang sitwasyon na ito para hindi tayo maging mabunga. Amen? God can still use us in spite of this situation. So, we need to be faithful and we need to be fruitful, mga kapatid. It is good na abutan tayo ng kamatayan, na tayo po'y may katiyakan ng kaligtasan. It is good na abutan po tayo ng kamatayan, na tayo po'y nagtatapat sa Panginoon, mga kapatid, at gumaganap ng may katapatan ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. And it is also good na tayo po, the best time na abutan tayo ng kamatayan, yung tayo po ay mabunga sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, hindi na ito yung panahon ng tinatawag nating panglalamig. Hindi na po ito yung panahon. Kung kailan pa ba sa tagal ng buhay mo sa church, mag-iisip ka pa bang tumalikod? Ang kamatayan palapit na kaysa nung una, di po ba? So kasi po, walang makakatiyak kung kailan tayo mamamatay. Pero ang pwede nating tiyakin, ang kamatayan po natin, habang tayo po, hindi ko tinatakot yung mga nag-birthday, habang tayo po'y nagbe-birthday, palapit na po tayo sa panahon ng ating pong kamatayan. So kaya importante po na maintindihan ng bawat isa po sa atin na talagang ang pinakamainam na panahon ng ating kamatayan, una, yung ligtas na po tayo. Pangalawa, yung talagang gumaganap tayo ng may katapatan ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, yung pong tayo po'y nagbubunga o mabunga sa ating buhay pananampalataya. Now, dahil ito pong service natin, ay masasabi po natin parang alay na serbisyo po natin sa dakilang lingkod ng Panginoon na nag-invest ng kanyang buhay para sa ministry. Alam niyo po, ang kamatayan po sa usaping Kristiyano, ito po ay dapat maging pakinabang. So, ikinonsider po at sinabi po ng Bible, like for example, sa Psalm chapter 116 and verse number 15. Alam niyo po ang sabi ng Biblia, Psalm chapter 115 o 116, verse number 15, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Diba? So, ang sabi, mahalaga, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa Philippians chapter 1 verse number 21, ang sabi po ni Apostle Paul, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Nakita niyo po? Sabi doon sa Psalm 116, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Sabi naman ni Pablo, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Paano magiging precious at magiging profitable ang ating kamatayan? Paano magiging precious? Paano magiging kapakinabangan? Siguro po, dahil alay na serbisyo po natin ito, medyo i-consider natin dahil nangyari po na sa buhay ni Pastor Josue dito sa lupa, na witnessan po natin yan, nakita po natin yan.
that in his life, we can say, and I would like to give this message para magsilbing comfort sa mga mahal sa buhay na sa katotohanan po, napakarami pong namamatay na inabutan sa paglihis, napakarami pong namamatay na inabutan sa bisyo, napakarami pong namamatay, inabutan sa kasamaan, inabutan sa kasalanan, inabutan na wala sa kalooban ng Panginoon. But we can say that in the case of Pastor Josue, mga kapatid, inabutan siya ng kamatayan sa tamang kalagayan. Na siya po'y may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na alam natin katulad ng sinabi ni Pablo, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Alam natin kapiling na siya ng ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang bagay po na ito ay ating mabigyan ng pansin. Siya po ay matapat na naglingkod sa Panginoon. Siya po ay mabunga sa kanyang paglilingkod. So dito po, nais ko pong makita nyo na yung concept at the best time to die is when you are prepared spiritually, when you are performing sincerely, and when you are productive in service. And in the light of Pastor Josue, we can say na ang kanyang kamatayan ay precious and profitable. Why? Because he is a faithful servant of God. Siya po ay tapat na lingkod ng Diyos. Sino sa atin ang makakakontra pa dyan? Imagine nyo po, in spite of his struggles, makikita natin, hindi naging hadlang. Sa kanyang katapatan, hindi naging hadlang yung pong kanyang masasabi po nating sakit sa paglilingkod niya sa Panginoon. Nabuhay siya ng may katapatan. Mga kapatid, faithful servant. Hindi lang po yan. Masasabi po natin na siya po'y faithful soldier of God. Di ba? He is a faithful soldier of the Lord. Why? Kahit anong sugat. Alam niyo po, how many years? 45? 45 years sa ministry. Ay, sa mga kapwa ko pastor, ilang taon po tayo nagpapastor? Hindi ba? Even sa maagang panahon pa lang ng pagpapastor natin, medyo hindi na madali yung labanan. Imagine niyo po, 45 years. Isipin niyo lang mabuti. Ilang beses kaya na umatake ang kaaway? Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Lalo na kapag tinignan niyo pa po yung context ng ministry. Nung pong mga panahon yon, 45 years ago. Kung gaano po mga sakripisyo, kung gaano katindi ang mga struggles, mga kapatid, mga atake po ng kaaway, I can say, hindi birong labanan. Sa 45 years, titiyakin ko po sa inyo, kung hindi po faithful soldier, si Pastor Josue, sumuko na po yan, mga kapatid. Pero hanggang dulo, lumalaban po siya hanggang dulo. Inatake na siya sa napakaraming aspeto ng kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. At sasabihin natin that even physically, the devil attacked him, mga kapatid. Pero kahit ang physical, hindi nagpasuko sa kanya. Siya po ay nakipaglaban. Mga kapatid, I can also say na siya po'y faithful soul winner. The reason why yung kanyang kamatayan ay precious and profitable because he is a faithful servant, he is a faithful soldier, and he is a faithful soul winner. Gaano karami ang naging bunga, mga minamahal, ng kanyang paglilingkod, ng kanyang masasabi po nating sigasig sa pag-aakay ng kaluluwa. How many churches, how many disciples ang kanya pong nadala sa ating Panginoon. Makabuluhan ng kamatayan ni Pastor Josue sapagkat ang pamilya niya nadala niya sa Panginoon. Makabuluhan ng kanyang kamatayan sapagkat maraming mga churches ang naitayo. Maraming mga manggagawa ang kanyang na-train. Makabuluhang kamatayan, mga kapatid. Profitable and precious in the sight of the Lord. Amen? Mga kapatid, masasabi po natin na siya po ay faithful steward. Naging mabuting katiwala siya ng Panginoon. Higit sa ano pa man, yung buhay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, saan po niya ginamit? Ginamit niya ang buhay sa Diyos na nagbigay nito. Alam niyo po, nakakatakot mamatay nang hindi tayo handa. Nakakatakot mamatay nang wala tayong katiyakan ng kaligtasan. At kung sinasabi mong Kristiyano ka, para sa akin po nakakatakot na abutan ka ng kamatayan na hindi ka nagtatapat sa buhay mo sa Panginoon. Na yung pagdalo mo lang sa church, hindi mo pa magawa.
Na yung pagbibigay ng para sa Panginoon, hindi mo magawa. Na yung pong pag-aakay ng kaluluwa, hindi mo magawa. Na yung paglilingkod, hindi mo magawa. Mga kapatid, yun po ang sinasabi ko, kahit Kristiyano ka pa, hindi magandang panahon ng kamatayan na abutan ka na hindi ka nagtatapat sa Diyos. Mga kapatid, naaalala ko tuloy yung sinabi ni Pablo. Si Apostol Pablo po, sa damdamin, dumating siya sa punto na nararamdaman niya na hindi na siya magtatagal. Diba? Hindi dahil sa may sign, mga kapatid, kundi ang point, yung nararamdaman po niya. Diba? May mga gano'n namang tao. Sabi ko nga sa inyo, kung si Pastor Josue, I believe, hindi ilang beses na nararamdaman niya na mamamatay na siya. Na baka nga to the point ng akala niya, nung matinding-matindi yung pain niya, yun na yung kamatayan niya. Pero ang haba pa rin po ng kanyang nilakbay, mga minamahal. Dahil di pa tapos ang Panginoon sa kanya. Diba? Tulad ngayon. Humaba po ng ganun. Maaaring may tanong sa atin, ba't kailangang humaba yung paghihirap niya? Para po merong maipipreach at masasabi po sa atin na may isang mananampalataya at lingkod ng Diyos na sa lahat ng mga pain at matinding hardships na kanyang naranasan at dinaanan, hindi siya sumuko, hindi siya bumitaw, hindi siya bumigay, hanggang sa abutin siya ng kamatayan, na siya po'y nasumpungan na matapat na lingkod ng Panginoon, na matapat na sundalo ng Panginoon, na matapat na masasabi po nating soul winner ng Panginoon at steward ng Panginoon. Yan po ang kalooban ng Diyos na kung Kristiyano ka, manggagawa ka, and moreover, it is required unto stewards that man be found faithful. And you know, in the life of the Apostle Paul, kahit nararamdaman niya na parang malapit na siya sa kamatayan, ang kagandahan po, anytime na matuluyan si Pablo, alam niya at sinabi niya kay Timothy, 2 Timothy 4, 6-8, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. I can say na sa buhay po ng dakilang lingkod ng Diyos, sa katauhan po ni Pastor Josue, masasabi po natin that Pastor Josue fought a good fight. He finished the course. And he kept the faith. Sa tagal ng pagmiministeryo niya, hindi siya bumitaw at bumigay sa tamang turo at paninindigan. Kaya para sa akin po, saludo po ako sa isang sundalo na katulad ni Pastor Josue. Ang panalangin ko sa Diyos, sana kahit tayo, maging inspirasyon po natin ang kanyang naging buhay. Mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. Para sa akin po, the best time para kay Pastor Josue na mamatay ay ang panahong ito. Sapagkat siya po ay prepared spiritually. Siya po ay nagpe-perform sincerely and faithfully. Siya po, mga kapatid, ay naging mabunga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. I hope and I pray ang bawat isa po sa atin ay napagpala sa mga kaibigan natin. Ang unang-unang dapat i-secure po natin is our salvation, and it is about faith. Panampalatayanan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Uli po, nakikiramay po kami sa kabuuan ng pamilya at sa lahat ng naulila, maging sa iglesia. At ngayong sandaling ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na kami po'y kasama po ninyo sa panalangin. Pastor Ron, alam mo yon, PM away lang tayo. So, I am willing. Kapag may moment na kailangan mo ng somebody na makakausap, so nandito ako sapagkat napakaganda na may pagpatuloy ang sinimulan ng isang dakilang lingkod ng Panginoon. I hope and I pray, tayo po ay pinalakas ng Diyos sa mensaheng ito. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, aming Panginoon, salamat po sa naging gabay mo sa amin. Salamat po sapagkat ngayong gabing ito nakapag-alay po kami ng serbisyo para sa iyong dakilang lingkod. Salamat po sa pagpapahiram mo sa amin kay Pastor Josue Langbayan. Salamat po sa naging pagkilos mo sa kanyang buhay na naging inspirasyon sa marami. Salamat po sa mga aral na natutunan po namin sa kanyang buhay bilang tao, sa kanyang buhay bilang mananampalataya, sa kanyang buhay bilang
iyong manggagawa. Panginoon, hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na magpala sa mga gawaing kanyang naiwanan. Naway may pagpatuloy po ito ayon sa iyong mabuting kalooban at sa bawat isa po sa amin. Muli po, salamat na nakapakinig kami ng hamon mula sa iyong banal na kasulatan. Muli po, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pamilya at ang lahat ng naulila ni Pastor Josue. Sa iyo po ang lahat ng kalwalatian, Ama. O aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, Pastor Ron, thank you so much. At sa bawat isa po na nakasama po namin sa service na ito, alam ko po na yan po ay malaking katuwaan, encouragement sa pamilya. So again, thank you so much. At sa bawat isa po, nawa ang lahat ng kapurihan ay lagit-lagi ibigay po natin sa ating Panginoon. God bless you po.